Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong oras ka pala uuwi? Huli na para bawiin yon. She sounded like a real wife na nagtatanong ko anong oras uuwi ang asawa. Pero real life naman niya ako ah. Oo, pero for 2 months na lang, alalahanin mo. Napapikit siya. Sa sobrang saya niya, nalimutan niya ang tungkol sa kasunduan nila. Dito agad sumagot. Hala, baka nagalit na. Ayaw pa naman itong tinatanong ng ganon. Sorry, hindi ko na dapat yon tinanong. Mahina niyang sabi. Gusto niya na kasi itong makita kaya naitanong niya yun. Namimiss niya ito. Oo nga at tinawagan siya nito pero iba pa rin na narito ang asawa. Gusto niyang sumandig sa malapan nitong dibdib. Gusto niyang ihilig ang ulo sa balikat nito. Gusto niyang makulong sa mga bisig nito. Gusto niyang masdan ang gwapong mukha nito. Lahat gusto niyang gawin kasama ito. Pero siya na rin ang sumuway sa sarili niya. Masyado na yata siyang nagiging greedy. Dapat magkasya na lang siya sa tawag nito. Baka kung maghangad pa siya na higit doon, masaktan lamang siya. Kita mo nga at natigilan sa tanong mo? Malamang nagalit na naman yan sa'yo. Narinig niya na nagbuntong hininga ito. Ito na nga bang sinasabi ko? Nagalit na nga ito. She inhaled and exhaled upang ihanda ang sarili sa magiging galit nito. Gusto mo na ba akong umuwi? His voice so tender na gusto niyang maiyak, and she did. Tears started forming at her eyes. Hindi ito nagalit, bagkos napakasuyo pang nagtanong kung gusto na ba niya itong umuwi. Tagling nagbara ang lalamunan niya, pinipilit pigilan ang pag-iyak at baka marinig nito. Oo, gusto kong umuwi ka na, Ram. Gumagaralgal ang tinig niyang sabi. Gustong gusto niya na itong umuwi. The house as well as her heart feels so empty when he is not around. Kahit ay ilang buwan na silang halos hindi nagkikibuan basta't alam niyang nandyan lang ito, panatag na siya. Gabi-gabi, hinihintay niya tong umuwi. Madalas kasi tong gabihin sa pag-uwi. Mga bago mag alas 9, nasa bahay na siya. Pero ito madalas mga alas 11 o lagpas paminsan kung umuwi. Hindi siya natutulog hanggat alam niyang hindi pa ito umuwi. Kahit mapuyat pa siya at may pasok kinabukasan, hindi siya pumapalya sa paghihintay na umuwi ito. Kapag narinig na niya ang motor nito sa labas, saka pa lamang siya napapanatag. Madalas din panay ang labas niya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref. Malabo siyang ma-dehydrate dahil panay ang inom niya ng tubig para silipin na ang asawa kung natutulog na ba ito ng maayos sa salas. At kapag nakita niya na tong natutulog sa salas, saka pa lang siya maghahanda sa pagtulog. Kung pwede lang niyang kantahin sa asawa ang lyrics na ito ng isang OPM ng kanta, ginawa niya na. He is all she ever wanted. Please Ram, sana umuwi ka na. Ikaw lang hinahanap-hanap ko. Ang hahanap-hanapin ko. Hey sweetheart, are you crying? May masakit ba sa'yo? Are you hurting somewhere? Naalerto ang tanong ni Ram. Halata sa tinig ang labis na pag-aalala. Oh God, Ram, umuwi ka lang at mawawala lahat ng masakit sa akin. It's just that maybe because I'm sick and you're not here and I'm alone and I want to eat siomai and rice dumplings and I miss you so. Umiiyak niyang sabi. Di niya na napigilan pang sabihin yon. Bahala na kung magalit ito. Hindi na siya magkayang magkunwari. Miss niya na ito at nagugutom ulit siya kaya niya nasabi na gusto niya ng siomai at rice dumplings. Sopas lang kinain niya at kanina pang alas 6 ng gabi yon. Oh God, Nikki, just wait for me, sweetheart, at ngayon din, uuwi ako? Wika nito sa tila nahihirapang tinig and ended the call. Lalo naman siyang napaiyak, but this time they were tears of happiness. Yes, Ram, hindi mo lang alam, gabi-gabi naman talaga kitang hinihintay umuwi, pero I'm so happy because this time, alam mong naghihintay kitang umuwi. Agad siyang tumayo mula sa swivel chair at kinuha ang jacket na nakasabit sa dingding. Si Lorene na galing sa sarili nitong opisina ay nagulat pagpasok sa private office niya. Where are you going? Nagsalubong, perfectly shaped na kilay nitong tanong sa kanya. Saan pa ba? May sakit si Nicole. Baliwalang sabi niya at lumakad na, papalabas ng pinto. Pero mabilis naman itong nahawakan ang braso niya. We're not yet done here, Ram. Hindi mo pwedeng pabayaan ang kumpanya dahil lang sa babae yun na kailan mo lang nakilala at pinakasalan pa.
I don't care. I am still the boss here at aalis ako kung kailan ko gusto. Inalis niya ang kamay nitong pumipigil sa braso niya at binuksan ang pinto. Oh yeah, ano kaya ang magiging reaksyon ng mahal mong asawa na niloko mo siya all this time? Na pinaniwala mo siyang mahirap ka lang gayong ikaw ang tagapagmana ng San Sebastian Empire at anak ng bilyonaryong si Alfonso San Sebastian. Napaurong si Laureen sa galit na nakita sa mga mata ng binata nang lumingon at napahinto sa pagkakahawak nito. Nice try, Laureen. Gawin mo yan at go ahead and tell her. Alam mo pwede kong gawin oras na ginawa mo yan. Nagbabantang sabi niya at tuloy-tuloy na lumabas ng opisina niya. Si Laureen na iwang nagpupuwis ang loob. It's been more than an hour mula na makausap niya ang asawa. Saan kaya ang opisina nito at wala pa ito? Baka na traffic lang. 12:30 na ng gabi, nasa salas na siya at binuksan ng TV upang hintayin ang asawa. Wala naman siyang maintindihan sa pinapanood, kaya ini-off din niya yon. Medyo nanghihina pa rin siya pero surprisingly, hindi siya inaantok. Sa kalagayan niya dapat nakahiga na siya at nagpapahinga, pero eto siya at walang pagod, tila nanghihina na hinihintay ang asawa. Napaigtad siya nang makarinig ng humintong taxi sa tapat. Masigla na nakangiti niyang binuksan ang pintuan and her heart jumped from its place nang masilayan ng asawang labis niyang namiss at kanina pa hinihintay. He smiled back. Tinaas ang hawak itong plastic, siomai, and rice dumplings. Oh Ram, thank you for buying me this. Sa tuwa, niyakap niya ito. Nang ma-realize ang ginawa, ay nahihiyang bumitaw siya dito pero napasinghap siya nang hapitin siya nito sa bewang sa isang kamay habang hawak ang plastic sa isang kamay. Sumisikdo ang dibdib na napatingala siya sa asawa. I will buy and give anything for you, sweetheart, he said huskily habang masuyong nakatingin sa mga labi niya. Tara, kainin na natin yan, naiiling naman niyang sabi. Habang tila mabibigay naman siya sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya, his gaze intense. Nakatitig sa mga labi niya. Hahalikan ba siya nito? Oh God! It has been so long since he last kissed her. Noong first night nila, dapat na nauwi na sa pagtatalo. And that has been 4 months ago. And since then, she has longed to be kissed by this man, who was her husband. At kahit na gusto niyang halikan siya nito, hindi naman niya alam kung ano ang gagawin. Na-excite siya na hindi niya maintindihan at tila hindi mapakali. Hindi niya napansin ang likot na pala niya mula sa pagkakahawak sa bewang niya. Bakit ba kasi ganito ito kumakatitig, nanonood? Be still, sweetheart. Pigil ito sa paglilikot niya. Napahinto naman siya and all she could do now is stare back at him and was surprised by the burning desire in her gorgeous eyes. Napanunok siya as he saw him bend as his lips went down to hers and claimed her waiting lips. He kissed her so gentle and she wanted to cry. Ingat na ingat ito na hindi siya masaktan dahil siguro iniisip nito na mahina pa siya. It was gentle but passionate. She responded with so much love in her heart. It doesn't matter anymore kung ano ang damdamin ng asawa. Basta siya, mahal niya ito. At may 2 buwan pa siya at gagawin niyang lahat upang mapaibig ang asawa sa loob ng panahong yon. Napaungol na siya na tila nagreklamo nang tapusin ito ang halik. Tumingkayad pa siya dito upang humabol ng isang mapasok na halik dito na pinagbigyan naman ito. Natawa naman si Ram nang muli itong kumalas sa paghalik sa kanya. Wow, Nikki! Much as I don't want to stop also, baka mabinat ka, sweetheart. Kaya mabuti pa, kainin na lang natin tong siomai at malamig na. Na-amuse itong sabi habang nakasimangot siya sa sinabi nito. Excuses? Nagdadabog niyang sabi at tinalikuran ng asawa. Si Ram hindi napigilan na mapahagalpak ng tawa sa itsura ng asawa. Niyakap niya si Nicole at mula sa likod. Pumaikot sa bewang nito ang mga kamay niya at ang baba niya ay ipinatong sa balikat nito malapit sa leeg. Inhaling and loving the sweet scent of his wife. Huwag ka nang magalit, sweetheart. Promise, kapag magaling ka na kahit anong oras, pwede tayong maghalikan and we could do more than kissing. But now, be a good girl at kainin na natin tong siomai at dumplings. Naglalambing niyang sabi sa asawa. Promises? Madalas hindi naman natutupad ang mga promises eh.
I promise you, Mrs. ko, na kapag gusto mo kong halikan, isang salita mo lamang, malugod kong ipagkakaloob. Na-amuse niyang sabi. Nagulat siya nang bigla itong gumalaw at tumrap sa kanya at naniningkit ang mga mata. Bakit ako lang may gusto? Di ba ako gustong halikan? Nagagalit itong sabi. Gusto. Sagot niyang ang aliw sa mata niya ay hindi nawawala. Ewan ko sa'yo. Bala ka dyan. Umuusok ang ilong nitong sabi at matagumpay na nakalayo sa kanya. Nahabol niya to bago makapasok ng silid. Agad niya itong kinulong sa mga bisig niya. Ito namang misis ko, ang bilis magtampo. Siyempre misis ko, alam mo ba, yan lang ang gusto kong gawin sa buhay ko. Ang halikan ka at higit pa sa halik ang gusto kong gawin sa'yo. Na kahit nga umagahin na tayo at hindi na makatayo at makalakad kinabukasan, wala akong pakialam. I will make passionate love with you, wife, until we both can stand in the morning, and that will be soon. Ang nangangakong sabi nito at nananayo ang mga balahibo niya sa nangaakit at swabe nitong titig. But for now, magpagaling ka muna and let's eat the siomai and dumplings. Napangiti na naman siya na makitang muling napasimangot ang asawa sa sinabi niya. Bakit ba kasi nagpabili pa ako ng siomai and dumplings na yan? Tituloy matuloy-tuloy ang dapat matuloy. Dapat now na naging soon pa. Bubulong-bulong nitong sabi na lalo na niyang kinangiti. Mula ng gabing iyon at nabuwag ang pader sa pagitan nila ng asawa. At dahil nga isang linggo siyang hindi muna pinapasok ng doktor upang makapagpahinga, ay sa bahay na lamang siya papasok. Siya naman naiwan ngayon habang nasa trabaho, si Ram. Pero bago yon, katakot-takot na habirin ang sinabi nito sa kanya. Daig pa ang doktor. Huwag daw siyang masyado magpapagod at kumain sa oras at uminom ng gamot. Binawalan siyang magluto at sinabing ito na lang daw ang tatawag mula sa opisina para magpa-deliver ng pagkain niya mamayang lunch, maging para sa dinner. Tila naman hinaplos ang puso niya sa pag-aalala at pag-aalaga ng asawa. Gusto sana niya na ipagluto ito ng almusal, pero baka daw mapagod lang siya. Sa opisina na lang daw ito kakain. Umaalis to ng alas 7 ng umaga sakay ng motor. Inihatid pa niya to sa may pintuan at di niya napigilan, tumingkayad at halikan ito ng mabilis sa labi. Napatingin ito sa kanya na mukhang nagulat sa ginawa niya at sa pagkakagulat niya yumukod ito at siya naman ang hinalikan. Medyo nagtagal iyon at maalab. Ayaw man niya ay bahagya niya itong itinulak. Malilate ka na, mister ko, ngiti-ngiti niyang sabi. Aba, gumaganti ka yata, misis ko, sa nangyari kagabi. Natatawang anito. Aba, hindi mister ko. Inaalala lang naman kita. Baka mamaya pag nalate ka ay magalit ng boss mo at masasanti ka pa. Kaya lakad ka na, she said smiling triumphantly. Ganon. Humanda ka sa akin mamaya, misis ko. Nagbabanta pero natatawang sabi nito. Sumakay na ito ng motor, then winked at her gorgeously bago yun pinaandar. Siya na may maligayang maligaya habang sinusundan ng tingin ang papalayong motor. This could be the start of something sa pagitan lang mag-asawa. Mamaya pag uwi nito, yayayain siya nitong sa silid na lang ito matulog. It is about time na buksan niya ang puso sa asawa. True to his words, bandang lunch, may dumating na delivery ng masarap na pagkain. Tinext niya ang asawa upang magpasalamat. Thank you so much, Mr. Ko, for the delicious food. I like it. Kahit alam niya magre-reply na ito sa text niya, nagulat pa rin siya. Nasanay kasi siya na hindi agad to nagre-reply sa kanya. Anything for you, Mrs. Ko. Mas masarap pa dyan ang kaya kong ibigay mamayang gabi. Yun ang pilyong reply ng asawa na kahit mag-isa lang siya, ay hindi na napigilang mamula. Ram, ang bibig mo, what's your language? Ang naieskandalong reply naman niya. Ikaw talaga, Mrs. Ko. Kung ano-anong iniisip, napopollute mo ang mind ko tuloy. Dadalan kasi kita ng crispy pata at lechon kawali mamaya. Di ba mas masarap yun kaysa kinain mo ngayon? Ikaw talaga, Mrs. Ko, wag ganun. Nasa trabaho ko, tas kung ano-anong pinapaisip mo sa akin. Tila inosente nitong reply. Ewan ko sa'yo. Kainin mo mag-isa yung crispy pata at lechon kawali na yan. Kunwa nagagalit-galitan niyang reply. Ikaw pa ngayon ang galit. Samantalang ikaw ang nag-pollute ng mind ko. Di na tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Sige ka, mamaya pa niyan matanggal ako sa trabaho. Tila paawa effect naman ito. Ngayon, napailing lamang siya na nangingiti.
Makulit din to kung minsan ay madalas pala. Habang ka-text niya ito, nag-aayos naman siya sa salas. Inayos niya ang pagkakatupi ng kotso nito, maging ang mga unan at kumot nito. Napangiti siya. Hindi na yun gagamitin ng asawa niya dahil patutulugin niya na ito mamaya sa silid niya at alam niyang papayag ito. May kaba at pananabik siyang nadama. Re-replyan na sana niya ulit ang asawa nang mula sa mga inaayos niyang mga gamit nito ay may malaglag mula doon sa mukhang calling card. Wala sa loob na dinampot niya iyon at namutla siya nang mabasa yon. Ram San Sebastian, President and CEO, San Sebastian Group of Companies. Nang hihinang napaupo siya sa sofa, something is not right here. Kilala niya ang mga San Sebastian, ang bilyonaryong si Don Alfonso San Sebastian, ang patriarch ng San Sebastian Empire. May 3 itong anak, 2 lalaki at 1 babae. Panganay si Ram na sinundan ni Reed at ang bunsong babae si Rain. Madalas niyang makita noon sa society pages ang larawan ng pamilyang ito. Alam niya na gwapo ang 2 binatang San Sebastian at maging si Rain ay napakaganda at tumakbo pa nga na Miss Philippines noong nakaraang taon. Pero hindi niya matandaan ang itsura ni Ram San Sebastian. Hindi niya na ito gaanong napagkikita sa mga society pages sa mga nakaraang taon. Ang naalala niya ay ang mga teenage pictures nito dati nang madalas pa sa society pages ang pamilya nito. Nagka-crush pa nga siya dito noon nang first time niya itong makita sa magazine. He is so handsome. Pero sa kalaunan dumalang na ang pag-appear ng pamilya sa mga magazines. Siguro nga'y piniling mas maging pribado ang buhay at hindi na rin siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makilala ito ng personal. Malamang ang papa niya ay nakilala na ng personal na magkakapatid na San Sebastian dahil kaibigan ng papa niya ang ama ng mga ito na si Alfonso San Sebastian. At ang kumpanya nilang Gonzales Group na chains of malls sa bansa ay under sa napakalaking conglomerate sa San Sebastian Empire at isa lamang sa napakaraming iba pang businesses ng pamilya. At syempre bilang under sa San Sebastian Empire, ang Gonzales Group, as one of its affiliates, ay madalas makikita ang papa niya at ang pamilya San Sebastian. They are even rumored to be one of the richest families in Asia. Kaya imposibleng hindi makikilala ng papa niya kung ang asawa niyang si Ram San Sebastian ang bilyonaryong Ram San Sebastian. Nakahinga siya na maluwag. Siguro magkapangalan lamang ang asawa niya at ang bilyonaryong si Ram San Sebastian. May ganun man marami ang magkakapangalan at nagkataon lamang siguro na doon nagtatrabaho ang asawa niya. Pero bakit may calling card ito ng presidente ng kumpanya? Siya na rin ang sumagot sa tanong ko. Walang kaso yun. Kahit siya na presidente ng Gonzales Group ay minsan nagbibigay ng calling card sa mga empleyado niya. Siguro ang posisyon ni Ram ay something na malapit sa presidente. Baka dahil kapangalan nito iyon ay nakatuwaan ng asawa niya at ginawang assistant or secretary. With that in mind, napanatag siya. Anyway, pag-uwi naman ng asawa niya mamaya ay malalaman niyang lahat at sigurado siya na tatawanan lang siya nito at yayabangan na kapangalan nito ang presidente na napakalaking kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. Nanibago siya nang marinig ang motor ng asawa. Paano kasi mag-aalas 9 pa lang ng gabi, nandito na ito. Mukhang hindi ito ginabi ngayon dahil kaya sa kanya. Lihim siyang kinilig. Kasalukuhin niyang inihahanda sa mesa ang mga pagkain na ipinadeliver nito for her dinner. True to his words, crispy pata at lechon kawali ngayon na may garlic rice pa at ang dami, tamang-tama. Hula niya hindi pa rin ito nag-dinner at baka balak nito na sabay silang kumain kaya maaga tong umuwi. Lalo siyang kinilig. First time na magkasalo silang kumain after 4 months. She hurried through the door and she was mesmerized to see this very handsome face who was hers. Yes, he is mine and I love him. Nakangiti ito sa kanya at nakatunghay na parang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napaigtad siya ng tila automatic, hinapit siya nito at tumukwang at ginawanan siya ng mabilis pero mariing halik sa labi pagkatapos biglang nanayo ang mga balahibo niya nang dumako ang mga labi nito sa leeg niya at gumawa ng mga mumunting halik doon. Ang mga halik nito doon sumasamyo, sumisimsim at nananaliksik. Kung hahayaan niya ito baka kung saan sila makarating at di na makapag-dinner. Ayaw man niya, bahagya niya itong tinulak. Pero tila ayaw siyang pakawalan dahil hindi siya makaalis sa pagkakahapit nito sa bewang niya. Tinunghayan nito ang magandang mukha niya.
Maya na yan, sweetheart. Dinner is ready. She said at tinukod ang dalawang kamay sa matipunong dibdib nito para makawala dito. I'm having it already. Pilyong sabi nito at wala na siyang nagawa nang hulihin nito ang dalawang kamay niya na nakatukod sa dibdib nito at hilahin papalapit at muli inangkin ang mga labi niya. Siya naman ay buong pusong nagpaubaya at tumugon ng sing-alam ng mga halik nito. Humihingal-hingal pa sila pareho nang pakawalan nito ang mga labi niya. There, I'm already full. Later on, I will be having my dessert. Nakangising sabi nito at tinagod na makahulugang tingin ang kabuuan niya na ikinapumula ng mga pisngi niya. Kinurot niya ito sa tagiliran. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Tara na sabi. Napaluhod naman ito at tumatawang inakbayan siya. Pagkatapos kumain at may ligpit ang mga pinagkainan, nilapitan niya ang asawang naglalatag ng kutsyon sa salas. Ram, pwede ka naman doon sa silid na lang matulog eh. Maluwag naman yung kama. Bakit ba bigla na lang siyang nahiya nang sabihin niyon? Nagmukha ba siyang gusto niya itong makatabi sa kama? Pero yon naman talaga ang gusto niya. Misis ko, tama bang narinig ko? Halos magningning ang mga mata nito sa kasiyahan sa sinabi niya at kapag kuwan, kinabig siya nito sapagkat tigagal niya. Tumango lang siya at yumuko, nahihiya pa rin. Oh sweetheart, you just made me so happy. I am the luckiest man on earth. Hiyaw nito at sa pagkagulat niya, binuhat siya nito bridal style at inikot-ikot siya habang buhat-buhat. Napatili naman siya at napakawit ang batok niya sa leeg ng asawa. Ano ba, Ram? Put me down. Nahihilo na ako sa'yo. Nahihiya pa rin pero natatawa ng sabi niya. Oh, I'm sorry, sweetheart. Kagagaling mo lang pala sa sakit. Hindi kita dapat inikot-ikot. Nahila ko tuloy. Nataranta naman ito sa sinabi niya. At agad siyang ibinaba. Sweetheart, wait for me. I will just take a shower and then let's spend our first night together. Nangako ng 1,000 kalagayahan ang bawat bigkas ng mga salita nito. Siya naman, buong ligayang niyakap ang nagulat na asawa. Yes, Ram, I have waited long enough. This time, hindi na siya na hiya na sabihin iyon. Oh, sweetheart, he kissed her once more hungrily and passionately. Tila bata na sabik na abotenga ang ngiti ng asawa at pinagbuksan siya ng silid. Siya naman ay abot ka ba ang dibdib sa antisipasyon. Kasabay ng pananabik niya ay ang takot, pero wala siyang dapat ikatakot dahil bibigay niya ang sarili sa taong pinakamamahal niya at iyon ay ang asawa niya. Nakasuot siya ng maiksi at manipis sa pantulog at kahit na nakahanda naman na siya ay nag-iinit pa rin ang pisngi niya sa pamumula habang naglalakbay ang umahanga at may pagnanasang tingin ng asawa. Oh God, Nikki, you are beautiful, he said huskily. At walang babalang hinaklit siya nito sa bewang. Sinapo ang mga labi nito ang mga labi niya. Kumalas muna siya sa halik nito nang may maalala. Wait, Ram, mamaya na lang. Di na ako makapaghintay? Sabik at tila walang reklamong anito. Akmang hahalikan siya nitong muli pero umiwas siya. Natawa naman siya sa itsura nito. Sige na. Isang tanong lang naman eh. Pagkatapos nito ay sayong-sayo na ako. She even winked at him sexily. That better be important, sweetheart. At kung hindi kita papatulugin magdamag, impatient nitong sabi. Relax, sweetheart, she said, her voice soothing. So what is it, my dear wife? Hinapit siya nito muli sa bewang at mukhang di na siya pinakawalan. Kapag nasagot nito ang mga tanong ni Tito. Naglilinis kasi ako kanina sa salas at tinupi ko yung mga gamit mo. May nalaglag doon, a calling card. And I was shocked, sweetheart. Kapangalan mo pala ang presidente ng kumpanya ninyo? Ram San Sebastian. I used to know him nung teenager pa siya. Mga 13 ako na magka-crush ako sa kanya. He was so gorgeous and of course, very rich. He and his family used to be on the society pages pero huminto na iyon kaya hindi ko alam ang itsura niya ngayon. But he is so handsome back then that I can remember. Pinaglalandas niya ang mga kamay sa dibdib ng asawa habang sinasabi iyon kaya hindi niya nakita nang mawalan ng kulay ang mukha ni Ram. Nang mag-angat siya ng tingin gayon na lamang ang pagtataka niya na makitang semeryoso ang mukha ng asawa. The passion in his eyes of a while ago was totally gone.
Nagselos marahil sa sinabi niyang nagka-crush siya noon sa mayaman na si Ram San Sebastian. Oh no, don't get me wrong, sweetheart. Don't be jealous. He is just a teenage crush of mine, while you are my husband. Yumaka pa siya na mahigpit dito, pero inalis din ito yon sa pagkatigagal niya at bahagyang lumayo sa kanya. His handsome face now devoid of any emotion. Ram, it's okay. Maraming magkakapangalan at nagkataon kapangalan mong binulari mo si Ram San Sebastian. Kaya pala nung una mong sabihin sa akin ang pangalan mo, parang pamilyar sa akin na nagkataong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Assistant ka ba niya o secretary kaya ka madalas gabihin? Siguro nakatawaan ka niya dahil magkapangalan kayo, kaya kinuha kang assistant and you don't have to be ashamed about it. And did you know that our company, Gonzales Group, is one of San Sebastian Empire subsidiary? It's really a small world. At mas gwapo ka doon, mister ko. Kahit mayaman pa siya, wala siyang panama sa'yo. Kahit makita ko pa siya ngayon, ikaw at ikaw lang pipiliin ko. Wala akong pakialam kung mayaman man siya. At huwag kang mahihiya kung mahirap ka lang at napakayaman ng katukayo mo, ha? Ang mahalaga, mabuti kang tao. Walang masamang ginagawa sa kapwa. Then she tiptoed to kiss him para lambingin ito, pero umiwas ito. Di na kasi ito nagsasalita kanina pa. Nagtampo ba to sa sinabi niya at nagselos na nagka-crush siya sa katukayo nito? At bakit kaya hindi to nagsasalita kanina pa? I'm sorry, Ram, if you don't want to talk about your job. I didn't intend to look at your things. Nalaglag kasi yung calling card and hindi yan na tinatapos ang sinabi dahil walang salita. Lumabas na ito ng silid niya. At nang puntahan niya ito sa salas, naka-off ng ilaw, padapa na tong nakaiga sa kutson. Nakapikit, tila yata walang balak tingnan siya kahit nang buksan niyang ilaw at umupo sa sahig sa tapat nito. Ram, galit ka ba? Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Please, wag ka nang magalit. Naiiyak na niyang sabi. Nagmulat naman to ng mata pero hindi gumalaw sa pwesto. Hindi ako galit. Pagod lang siguro ako. Bukas na lang tayo mag-usap, sweetheart. Matulog ka na rin. He smiled faintly at muling pumikit. Napatayo na lang siya at tulalang bumalik sa silid. Kahit sinabi yun ng asawa, nararamdaman niyang galit ito. Kung bakit hindi niya alam. Pero lalambing niya ito bukas para hindi na ito magalit. Bakit ba kasi wrong time yung pagtatanong niya at sinilan niyang dapat isang espesyal na gabi para sa kanilang mag-asawa. Siguro nagsa-self-pity ito ngayon. Kumpara nga naman sa napakayamang katukayo nito, baka nakaramdam to ng panliliit kanina habang kinukwento niyang bilyonaryong si Ram San Sebastian. Pero hanggang doon lang yon. Kahit ito pa ang pinakamayaman sa buong mundo at kahit alam niyang gwapo rin ito, hindi niya ipagpapalit kahit kailan at kahit kanino ang nag-iisa sa puso niya, ang kanyang asawa. Nang sumunod ng mga araw, tahimik pa rin ang asawa. Mukhang mahaba ang tampo mode nito ngayon Pero kinausap pa rin naman siya nito. Yun nga lang, ramdam niyang nag-iba ito. Hindi na to muling naging sweet sa kanya. Siguro nasaling na ang ego nito kumpara ito sa isang mayaman. Pero hinayaan niya muna to. Pasasaan ba at babalik na rin sa dati ang lahat? Pero nalulungkot lang siya dahil hindi na muling nagtangka ang asawa na may mangyari sa kanila. At sa salas pa rin to natutulog kahit ilang beses niya na tong niyaya na sa silid na lang ito matulog. Natapos din ang isang linggong bakasyon niya at nakabalik na siya sa trabaho. Naging smooth naman ang pagsasama nila. Di na sila nag-aaway pero nanlulumo siya dahil di na muling naging sweet ang asawa. Lagi na tila malayong iniisip nito. Tuwing tinatanong naman niya ito kung galit ba ito, hindi naman daw. Kaya ipinagtataka niya kung anong nagawa niya at kahit kinakausap at giningitian siya nito, pakiramdam niya. Baliwalaan siya dito at napakalamig ng pagtrato nito sa kanya. At sa lahat ng yon, lagi na sumasakit ang dibdib niya. Tingin niya hindi lang dahil sa nangyari na isang gabi na tinanong niya ito sa may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito, nakapangalan nito. Mababaw na dahilan yon. Hindi kaya dahil sa babaeng yon na nagngangalang Lauren na kaopisina nito o baka immediate boss nito? Minsan hindi sinasadyang marinig niya itong may kausap sa cellphone ng isang gabi. Lumabas siya para uminom ng tubig. Nakatalikod ang pagkakatayo nito kaya hindi siya nito nakita. Napakalambing ng boses ito sa kausap. Bigla ay namiss niya mga sandaling sweet at malambing to sa kanya. Bakit bigla itong nagbago? At nasagot ang tanong niya dahil narinig niya ang pangalang Lauren habang nakikipag-usap to sa cellphone. At ang babaeng pala yon na may nagbumarang dibdib ang kausap ng asawa.
Masuyo pa tong tumatawa at pabulong-bulong katulad ng bulong na isang mangingibig sa kanyang sinisinta. Pero di niya na narinig ang ibang sinasabi nito nang bigla tong huminto dahil napansin na nakatingin siya mula sa dining table. Agad nitong tinapos ang pakikipag-usap at tumigara sa kutsyon na parang walang nangyari. Siya naman dali-daling pumasok ng silid. Paano kasi nagtutubig ang mga mata niya? Bakit kung kailan pakiramdam niya malapit na silang maging masaya ng asawa, saka naman lumalayo ito? Ang gusto lang naman niya maging masaya sa piling ng asawa, pero tuwin ay laging napakailap noon. Lumipas pa ang ilang linggo at bawat paglipas ng araw, tila kinatatakutan niya na maging masaya sa piling ng asawa, pero tuwin ay tila laging napakailap noon. Nalalapit na ika-6 na buwan nilang pagsasama. Ano ang gagawin niya kapag dumating ng araw na yon? Sa parte niya, matagal na nang alam at matagal na nang sinira ang kasunduang yon. Hindi siya papayag na magkahiwalay sila ni Ram. Pero sa parte ng asawa, hindi niya alam kung ano ang tunay at nilalaman ng puso nito. Sa mga pagkakataong sweet at malambing to sa kanya, ramdam niya kahit di sabihin na kahit papano, mahalaga siya rito lalo na nung nagkasakit siya. Pero sa mga pagkakataong malamig to sa kanya at di siya gaanong kinikibo, pinanghihinaan siya ng loob. Lalo na't madalas na naman ulit itong ginagabi sa pag-uwi at ilang beses niyang nahuhuli ito sa kausap sa phone ang babaeng iyon. Kaya siguro akala nito tulog na siya.